Hi, welcome back to my channel and please watch our featured video for today about koi fish. Koi fish, or more specifically Nishikigoi, originated in Niigata, Japan. It is literally a brooded carp or colorful type of tilapia. It has been practiced to keep for decorative purposes in outdoor ponds or water gardens. Koi fish is a symbol of love or affection, luck, prosperity, good fortune, and perseverance in the face of adversity. These kind of fish are not just beautiful, it lived long, living up to and past 100 years in optimal condition. Wow, sana all 100 years. In a domestic ponds, they typically lived around 15 to 30 years. The variety of Japanese koi often live 40 years or longer. The oldest koi fish on record was around 200 years old. Wow, another wow. Like any other fish, koi fulfill the role in the ecosystem by eating algae. By reducing the need for mowing, fertilizers, and pesticides, koi ponds help minimize pollution and conserve resources. Furthermore, incorporating native plants around the pond can enhance its ecological value by providing habitats for local wildlife and promoting biodiversity. Koi pond like this offer valuable educational opportunities to everyone. Watching the fish grow and observing their life cycle can teach important lessons about biology, ecology, and the importance of environmental stewardship. Having koi pond in the backyard makes everyone connect more closely with nature, observing the behavior of the fish, the growth of aquatic plants, and the interactions within the ecosystem can develop a deeper appreciation for the natural world. Koi ponds offer a tranquil escape, blending the beauty of water with the elegance of luxurious koi fish. Beyond its aesthetic appeal, it is about cultivating a meaningful connection with nature and embracing the timeless allure of this majestic fish. Having koi fish in our backyard means that we are also creating a good ecosystem that fights against pollution. At ang tampok sa ating green studio ngayon ay ang Queen of Vaudeville na si Katie de la Cruz. Ang kanyang tunay na pangalan ay Catalina Mangahas de la Cruz. Ang kanyang ama ay isang mang-aawit sa simbahan na si Juan de la Cruz at ang kanya namang ina ay isang passion chanter na si Infanta Mangahas. Ipinanganak siya noong February 13, 1907 sa Bustos, Bulacan. Nag-iisang anak lamang si Katie at masasabing isa sila sa karaniwan o mahirap na mamamayan noong panahon na iyon. Ayon nga kay Katie ay para siyang munting kupido noong maliit pa siya na may kulot at mapungay na mga mata. Sa Garden of Intendencia sa Intramuros, Manila nagtatrabaho ang kanyang ama bilang concierge kaya halos dito na rin siya lumaki. American occupation noong panahon na yon kaya halos karamihan sa kanilang mga kapitbahay sa Intramuros ay mga Amerikano. At an early age ay maaga niyang natutunan ang mga American songs na napapakinggan niya sa Vetrola phonograph ng kanilang mga kapitbahay. Sa edad na 7 taon ay magaling na siyang mang-aawit. Iniimbitahan na siyang kumanta sa mga town fiesta, sabungan at boxing match. Nang time na yun ay kumikita na si Katie ng 5 piso isang araw sa bawat performance niya. Malaking tulong ito sa kanilang pamilya dahil 30 pesos lamang ang sahod ng kanyang ama sa loob ng isang buwan. Dahil kumikita na siya ay may kumumbinsi sa kanyang ama na wag na siyang piliting pag-aralin. At isa ito sa kanyang pinagsisihan. Of course, later on, nalaman din ni Katie na importante pa rin ang edukasyon.
Bumagsak siya ng 3 beses sa grade 1 at hanggang 3rd grade lamang ang kanyang tinapos. Nagpa-coach na lamang siya sa kanyang pinsan para sa English lyrics ng mga American songs. Taong 1914, sa edad na 7 taon ay kinuha ang kanyang serbisyo ng may-ari ng Manila Film Theater para kumanta sa mga audience in between movie screenings. Ganito ang tipikal na mga sinihan nung panahon na iyon, at dahil sa exposure niya na ito ay lalo siyang nahasa at sumikat ang genre ng musika na tinaguriang vaudeville. A vaudeville or vaudeville was the famous form of entertainment in the Philippines from 1910 during American occupation until 1960s. It featured a hodgepodge of musical numbers, short-form comedy, dramatic skits, and magic acts. Vaudeville was the vehicle for the popularization of musical trends and musicians, performance genre, and performers. In the 20th century, many of the leading figures of Philippine films such as Dolphy, Nora Honor, Leopoldo Salcedo, and Rogelio de la Rosa began their show business careers in vaudeville. Taong 1916 ay narinig ng isang Amerikanong negosyante ang pagtatanghal ni Katie. Humanga ng gusto ang Amerikano at inoferan siya na mag-perform sa Cinelux para sumayaw at kumanta bilang intermission number habang nire-rewind ang film ng pelikula. Siguro manual rewind to no, yung iniikot pa ng kamay. Sa edad na 9 na taon ay kumikita na si Katie ng 25 pesos per month para sa 2 beses na performance mula 3 p.m. hanggang 9 p.m. Sa inflation rate, ang value nito ngayon ay nasa 15,000 pesos. Sumunod na taon, ng 10 taon na si Katie, ay naimbitahan siyang magtanghal sa Cine Savoy. Isa itong major vaudeville theater sa Maynila. At dito na siya nagtanghal lagi during her teenage days. She performed American hits as well as dressing up and looking like grown up by smearing her lips with red papel de hapon. She defined her eyebrows with a piece of burnt cork or sinunog na malambot na kahoy and applying melted crayons to her eyelashes to achieve wide-eyed Greta Garbo. That was the rage and sensation in America. Sa edad na 13 ay sumikat ng gusto si Katie at nagtanghal na rin siya kasama ang isa pang leading stage performers na si Atang de la Rama. Kinalaunan ay nagsolo na rin siya sa kanyang mga pagtatanghal sa Savoy, The Palace at Cinelux. Katie became one of the respected professionals in vaudeville. She's at the peak of her career during that time, earning 150 pesos per week at ang value lamang ng renta nung time na yun para sa isang maayos na mansyon ay 30 pesos. Taong 1924, sa edad na 17 years old, ay nanominate siyang Queen of the Manila Carnival at second place ang kanyang napanalunan at si Lolita Paterno ang winner. Sa kanyang pagtatanghal sa Savoy ay nakilala niya ang kanyang partner na pianist na si Jose Pepeng Yuenco. Niligawan niya si Katie ngunit humadlang ang kanyang mga magulang. Well, parang Sarah Geronimo in the modern times. At gaya ng sabi nilang pag-ibig pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Pagkatapos mag-celebrate ng kanyang debut o 18th birthday si Katie ay nakipagtana na siya kay Jose pagkatapos ng kanilang pagtatanghal. Ganito nung time na yun, no? Pag ayaw ni parents sa Jowa Bells, go, tanan tayo. By the way, si Jose ay galing naman sa mayamang pamilya na nagmamay-ari ng tindahan ng mga damit at tela. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng 4 na anak. 2 sa kanilang anak ay naging pribado ang buhay at 2 naman na sina Angie at Ronnie ay pumasok din sa showbiz. Nakasama sila ng isa ding sikat na mga awit na si Nicky Ross sa grupong Wing Trio. Ang Wing Trio ay isang singing group na sumikat sa vaudeville circuit at pelikula noong 1950s.
Naging prominent performer si Katy ng mga torch songs na kinumpara kay Sophie Tucker, isang American singer, comedian, actress, and radio personality. A torch song is a sentimental love song. Usually, the singer laments about lost love. Halimbawa ng ganitong music na sumikat dito sa atin na yung maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin. Yikes! Pasensya na po sa boses ko. Nang sumikat naman ang jazz music sa bansa ay inadapt ito ni Katy at na-master niya ang art of scat singing. Scatting or scat singing is a vocal improvisation with wordless nonsense syllables like this. Naimbitahan din si Katy na magkaroon ng kanyang sariling radio program. Mas dumami ang kanyang tagahanga dito, ngunit inamin niya na nahirapan siyang makarelate sa kanyang tagapakinig dahil sanay siya sa live audience. Pagkatapos ng kanyang stint sa radio ay tinanggap niya ang offer ng Paramount Company para magtanghal sa mga hotels sa Hong Kong, Singapore, Thailand, Taiwan at Australia sa loob ng 9 na buwan. Dekada 30 ay sumikat ng husto si Katy sa mga American communities. Pinasok din niya ang paggawa ng pelikula at noong 1939 ay napasama siya sa kanyang unang pelikula na may pamagat na Anak ng Hinagpis. After the Japanese invasion of the Philippines in 1942, natigil din ang paggawa ng mga pelikula. Pinagbawal ng mga Hapon ang pag-import ng film stock at iba pang mga produkto mula sa United States. Ito naman ang simula ng golden period sa teatro at stage show. Habang ang iba ay nagpapahinga, si Katy naman at ang iba pang mga vaudeville stars or singers ay tuloy ang karera. Natigil lamang ang pagtatanghal ni Katy nang umuwi siya ng Bulacan dahil nagkasakit ang kanyang asawa. Nang matalo ng mga Amerikano ang pwersa ng Hapon, 1946 ay lumaya tayo. And the post-war years was a year of dejection for Katy. Parang feeling niya hindi na siya tanggap ng mga tao at nagsawa na sa kanyang pagtatanghal. Ang mga producer naman ay nagbabayad ng mas malaki sa mga mapuputing artista o mga mistisa na anak ng mga Pilipino at Amerikano. Nakapagtanghal pa rin naman siya sa mga stage show na sponsor ng Phil-Americana of Mrs. Murphy and Gregory, gayon din sa United States artists ni Poncho de los Reyes at Lamberto Avellana. Para mas lumaki pa ang kanyang kita ay naging aktibo siya sa paggawa ng pelikula ng Palaris Production ni Fernando Poe Jr., ngunit nakatanggap siya ng imbitasyon kasama ang Pugo at Togo Group na magtanghal sa Honolulu, Hawaii. Napanood siya ng presidente ng Honolulu's Royal Amusement na si Hernan Rosen at kinausap siya na mag-audition kay Mr. Matsuo. Isa itong Japanese owner ng Waikiki Lao Yi Chai Nightclub. Nung una ay hindi nila gusto ang isa't isa dahil syempre katatapos lang ng digmaan at alam naman natin ang galit ng mga Pinoy sa mga Hapon during that time. Ngunit galante ang Hapon at binigyan si Katy ng $125 na sahod per night. Naging mabuti silang magkaibigan at ang 3 linggong kontrata ni Katy ay na-extend hanggang 20 linggo. Habang nagtatanghal ay napansin siya ng isang American band leader na si Harry Owens. Inimbitahan siya nito sa San Francisco, California na kumanta sa Forbidden City nightclub of Charlie Lowe. And to make the long story short, nasa San Francisco, California na si Katy at kumakanta sa nightclub na ito. Ipinakilala siyang si Katy Lee from China na nakasuot ng magandang gown na may bulaklak ng katleyas. Tinagurian siya ditong exotic brunette beauty and the torch singer of the blues. Dahil lagi nire-request sa kanyang pagtatanghal ang mga Filipino songs na Planting Rice at Balot, kinalaunan ay pinakilala na rin ni Katy ang kanyang tunay na pagkatao na siya si Katy de la Cruz, isang Filipino, sa kanyang mga American fans.
Minahal ng mga manonood si Katie sa Amerika kaya naiiyak siyang isipin na mas na-appreciate siya sa ibang bansa kaysa sa kanyang lupang sinilangan. Well, colonialism effect. Pagkatapos ng 2 taong pagtatanghal sa Amerika ay umuwi ng bansa si Katie at nagsimulang mag-perform sa Clover. Ngayon ay may dagdag angat na ang kanyang pangalan dahil isa na siyang acclaimed singer sa Amerika. Binayaran na rin siya ng mas malaki ng mga producer ngunit nalulungkot siya sa reaksyon ng mga Filipino crowd. Ayon kay Katie ay they are so fickle or parang hindi loyal, napaka-demanding, and so quick to exhibit displeasure. I think even today ganito pa rin ang crowd. Compare natin ang loyalty ng mga Gen Z sa local artist to K-pop, iba talaga. Habang nagtatanghal sa mga local stage at gumagawa ng mga pelikula si Katie ay tinatanggap pa rin niya ang mga offers sa abroad. Ang pinakamalaki niyang kontrata ay noong 1961 sa The Steve Parker Show sa Las Vegas Dunes Hotel sa Nevada. Ang kanyang show ay pinanood ng mga Hollywood celebrities at siya ay pinalakpakan. Isa na dito si Sammy Davis Jr., isang Hollywood actor, singer, and comedian na hinalikan ang mga kamay ni Katie at sinabing, "You don't even have to sing. You just have to stand there to make people notice you." Ang sabi naman ng isang sikat na American singer na si Nat King Cole ay, "When you sing, you own the world." Wow ha, Nat King Cole yan. By the late 1960s, the stage show was in final stage of a period of decline dahil na rin nauso ang talking movies na may mga musical theme. Lalo pang nawala ang interes ng mga tao sa stage show dahil sa mga makabagong teknolohiya gaya ng mass communications at television. Dahil likas na masipag si Katie ay marami naman siyang nagawang pelikula at narito ang mga naitala. Maliban din sa una niyang nagawa noong 1939, 1946 nang muli siyang gumawa ng pelikula, ito ay ang Iyong Ina at Tomodachi Sona. 1947, noong bata pa si Isabel, Multo ni Yasashita, Sorry na Lang, Lola Basyang at Sanggano. 1952, Texas, Ang Manok na Nagsasalita at Kombanchera. 1953, Inspirasyon, Vaudeville at Apat na Taga. 1960, Kaming Makasalanan. 1962, Barilan sa Baboy Koral. 1966, Swani. 1967, Langit at Lupa at Miss Mamaw. 1968, Dakilang Tanga. 1969, Golpe di Gulat, Pag-ibig Mastan ng Ginawa Mo at Gumuhuman ang Langit. 1970, Boyoyoy, Rodolfo Valentino, Ang Magsasaging. 1971, Kung Anong Puno, Siyang Bunga. 1973, Darna and the Giants and Captain Barbell. 1974, As Long as There's Music at Biyanan Ko ang Aking Anak. 1976, Bergardo, Terror of Cavite at Kisame Street. 1982, Good Morning, Professor, at 1983, Pepe and Pilar. Pagkatapos ng kanyang huling pelikula ay nag-retire na si Katie sa San Francisco, California kasama ang kanyang mga anak. Taong 1989 ay bumisita siya ng bansa upang umattend ng premiere ng Katie the Musical sa Cultural Center of the Philippines. Isa itong highly publicized stage musical na hango sa kanyang buhay. Ito naman ang mga nakuhang award ni Katie de la Cruz. 10 Outstanding Women in the Nation's Service or TOWN's Lifetime Achievement Award noong 1961. Isang famous Best Supporting Actress for the movie Inspirasyon noong 1953. Famous Luz Salvador Sr. Memorial Award in 1977 and famous Tandang Sora Award noong 1975. Pumanaw si Katie noong November 10, 2004 sa edad na 97 years old sa San Francisco, California. Although mas matanda si Katie kay Anita Linda, si Katie ay maagang nag-retire at si Anita Linda pa rin ang aktibo kahit nasa 90s na ang kanyang edad.
The memories of Queen of Vaudeville lingered for many more years among those who had seen her scintillating performances. Isa pa sa mga katangian na magandang pamana ni Katie ay ang kanyang pagiging pursigido at kasipagan. Parang bata pa siya, hataw na agad ang karir niya yun. Sana ito ang pamarisan nating mga Pilipino. Ang ating karir, ang buhay sa ating mga ugat upang harapin ang buhay ng masikla. Isa ito sa mga magandang dahilan kaya nagkakaroon tayo ng purpose sa mundo. Sana lahat tayo, our twilight years, masasabi natin, ay wow, may maganda rin pala akong contribution sa aking bansa or sa mundo. So, thank you for watching. See you again on my next video.